Martial Peak, Kabanata 4465. Nalantad. Makalipas ang ilang sandali, sunod-sunod na dumating ang 5 pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters upang umupo sa magkabilang gilid ng hall. Mayroong kabuoang 10 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Prison League. Matapos mapatay si Hunayan, 9 na lang ang natitira. Masasabing lahat ng pinakamalakas na Masters sa Prison League ay natipon dito sa sandaling ito. Hindi mapigilan ni Huigo na makaramdam ng pangamba. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng ganoong kalaking puwersa mula noong una siyang sumali sa Prison League. Walang pagkakataon na ang lahat ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Prison League ay nagtipon noon. Mayroon lamang isang bagay na maaaring magpatawag ng Yellow Spring Heavenly Monarch sa lahat ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Malinaw na ang Prison League ay nagpaplano ng isang bagay na napakalaking bagay. Kaya, umupo si Huigo sa kanyang upuan at pinagmasdan ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na karamihan sa mga taong naruroon ay hindi alam kung bakit sila pinatawag ng League Master. Ang Divine Senses ay patuloy na nag-iiba-iba sa buong Grand Hall habang ang lahat ay tahimik na nakikipag-usap sa isa't isa. Biglang may tumayo at kinuyam ang kanyang kamao. League Master, bakit mo kami pinatawag? Bahagyang tumango si Yellow Spring Heavenly Monarch sa taong iyon at sinabing, huwag kang maiinip, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Dahil nandito na ang lahat, sumunod ka sa akin. Tumayo siya habang nagsasalita at bumaba sa upuan niya. Ang iba ay hindi nang ahas na magpabaya at mabilis na sumunod. Paglabas nila, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga miyembro ng Prison League na nagtipon, na may bilang na hindi bababa sa 100. Bukod dito, bawat isa sa mga taong ito ay isang 4th Order Master o mas mataas. Tahimik na naghihintay ang lahat sa pormasayon. Pagbati, League Master. Sa sandaling lumitaw si Huang Quan, sumigaw sila sa tuktok ng kanilang mga boses, tila nanginginig ang kalangitan habang sila ay umuungal. Bahagyang tumango si Huang Quan at iwinagayway ang kanyang malaking kamay. Tara na, pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na mga daloy ng liwanag ang tumaas mula sa Yellow Spring Cave at nagmadali patungo sa isang tiyak na direksyon. Sa sandaling ito, halos lahat ng puwersa ng Prison League ay pinakilos. Bagamat naiwan ang ilang tao, lahat sila ay nasa ibaba ng 4th grade Heaven Opening Realm. Halos walang laman ang kanilang pugad. Kung may mga masters na sasalakayin sila sa sandaling ito, ang Yellow Spring Cave ay masisira sa lupa sa isang kisap mata. Lalong nagiging kinakabahan si Huigo sa bawat lumilipas na sandali. Iyon ay dahil ang Prison League ay patungo sa lugar kung saan nakahiga si Yang Kai sa pagtambang. Maliban na lang kung may nangyaring hindi inaasahan, magkikita sila sa ilang sandali. Maaaring makapangyarihan si Yang Kai, ngunit lahat ng mga elite ng Prison League ay nakilos sa pagkakataong ito. Mula sa League Master, Yellow Spring Heavenly Monarch, hanggang sa maraming 4th grade Heaven Opening Realm Masters sa ibaba niya, imposible para kay Yang Kai na pigilan ang rumaragasang agos na ito gaano man siya kalakas. Nakikinita na si Yang Kai ay magdurusa sa isang kalunos-lunos na wakas kapag ang magkabilang panig ay magkatagpo. Sa kasalukuyan, ang buhay ni Huigo ay nakatali kay Yang Kai, kaya kung may mangyari sa huli, mahihirapan din siyang protektahan ang kanyang sarili. Kailangan kong maglabas ng mensahe. Sumagi sa isipan ni Huigo ang pag-iisip, ngunit nang magpapadala na sana siya ng babala kay Yang Kai, napansin niya ang dalawang tao na papalapit sa kanya mula sa kaliwa at kanan. Lumingon siya sa gilid para lang makita ang dalawang Prison League Vice League Masters. Ang Firm Gold Heavenly Monarch at Blue Flame Heavenly Monarch ay lumapit sa kanya mula sa magkabilang panig. Nang magtama ang kanilang mga tingin, ngumiti ang Blue Flame Heavenly Monarch kay Huigo. Sa kabilang banda, mahinang nagkomento ang Firm Gold Heavenly Monarch. Brother Huigo, parang kinakabahan ka. Pilit na ngumiti si Huigo. Tiyak na nagbibiro ka, Vice League Master. Nag-aalala lang ako sa Yellow Spring Cave. Ano ang pinaplanong gawin ng League Master? Na-mobilize na ang lahat ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Kung ang anumang malalakas na kaaway ay sasalakayin ng punong tanggapan, ang natitirang mga miyembro ay walang kapangyarihang lumaban. Umiling ang Firm Gold Heavenly Monarch. Alam ng League Master ang kanyang ginagawa. Dahil hindi siya magpaliwanag, kaya hindi namin dapat itanong. Kailangan lang nating sundin ang utos niya. Nagulat si Huigo. Kahit ang Vice League Masters ay hindi alam kung ano ang pinaplano ng League Master. Sinabi ni Jingang, bakit hindi ka pumunta at magtanong, Brother Huigo? Sumulyap si Huigo kay Huang Quan na nangunguna sa harapan at umiling. Kalimutan mo na ito.
Dahil may plano ang League Master, walang kwentang magtanong. Tumawa ang Firm Gold Heavenly Monarch at tinapik si Weigo sa mga balikat. Relax, maaaring ang Yellow Spring Cave ang aming headquarters, ngunit hindi ito espesyal. Hindi mahalaga kahit na ito ay nawasak. Bukod dito, malawak ang Prison Star. Hanggat nananatili tayo, maaari tayong magtayo muli kahit saan. Tama ka, Vice League Master. Tumanggo si Weigo. Hindi na nila itinuloy ang usapan. Habang naglalakbay kasama si Huang Quan sa pangunguna, sinubukan ni Weigo ng maraming beses na takasan sina Jingang at Kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang dalawang iyon ay dumaikit sa kanyang tagiliran na parang pandikit at naramdaman niya ang paglubog ng kanyang puso sa bangin habang ang masasamang damdamin na kanyang nararamdaman ay lalo lamang lumakas at lumakas. Sa lambak ng bundok kung saan itinayo ang pananambang, naghintay si Yang Kai at ang iba pa ng humigit kumulang 1 oras. Tamang-tama, isang patrol ng Prison League na binubuo ng isang pangkat ng 12 ang dumaan sa lambak ng bundok sa tamang schedule. Ito ay ganap na naaayon sa impormasyong natanggap ni Yang Kai. Si Pei Wenzuan at Yin Xinjiao ay nakahanda ng husto, kaya sa sandaling ang 12 pangkat ng lalaki ay pumasok sa hanay ng ambush, sila ay tinamaan ng isang palihim na pag-atake. Ang pinuno ng patrol na ito ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm lamang, kaya paano sila makakalaban ng dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters? Hindi na kailangan pang gumawa ni Yang Kai ng anuman dahil mabilis na nahuli ang 12 lalaki. Tuwang-tuwang sumugod si Zhuang Wei na may mahabang espada sa kanyang kamay. Hindi pinapansin ang mapait na pagsusumamo at malupit na pagmumura ng 12 taong iyon, pinatay niya ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng saksak ng kanyang espada. Maraming itim na ilaw ang lumipad mula sa mga palso ng mga miyembro ng Prison League na bumulusok sa gininto ang wristband sa kanyang palso, na nagliwanag sa 4 na bituin sa isang iglap. Hahaha. Humagalpak siya ng tawa ng halos abutin na ng bilang ng mga bituin sa kanyang palso ang kay Yang Kai bago ang pananambang na ito. Ngayon, nalampasan niya siya. Lumingon siya para ikuyom ang kanyang kamao at yumuko kina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan. Maraming salamat, Senior Brothers. Ngumiti si Yin Xinjiao at tumanggo. Pagkatapos, tinapik niya si Zhuang Wei sa balikat. Huwag kalimutan ang senior brother na ito kapag nagpakasal ka sa Yin Yang Cave Heaven sa hinaharap. Taos-pusong sinabi ni Zhuang Wei. Hindi malilimutan ng junior brother na ito ang kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon, senior brother. Si Yang Kai ay malamig na nakatingin sa gilid ng bigla, lumingon siya upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Isang bulalas ng pagkagulat ang lumabas sa kanyang mga labi. Anong mali? Sinundan ni Pei Wenzuan ang tingin ni Yang Kai, pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Masama ito, Tara na. Sa kahabaan ng abot tanaw, isang makapal na daloy ng mga ilaw ang sumisingil sa kanila sa isang agresibong paraan. Ang pinakamalakas na dakilang puwersa sa Prison Star ay walang alinlangan na Prison League. Higit pa rito, ang tanging organisasyon na makapagpapakilos ng napakaraming tao ng sabay-sabay ay ang Prison League. Nakaramdam ng takot si Yang Kai sa kanyang puso. Matagal na niyang planong patayin sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan gamit ang isang hiniram na kutsilyo, at sa layuning iyon, sinubukan niyang maghanap ng pagkakataon na ilantad ang kanilang kinaroroonan upang ang mga miyembro ng Prison League ay maalis ang dalawang ito sa ngalan niya. Taliwas sa kanyang inaasahan, kumilos ang Prison League bago pa man niya maipatupad ang kanyang plano. Paano nalaman ng Prison League ang aming kinaroroonan? Maliban kung si Weigo ang nagbuhos ng sikreto. Ngunit si Weigo ay pinaghihigpitan ng loyalty list, hindi siya gagawa ng isang bagay na maghuhukay sa kanyang sarili sa libingan tulad nito maliban kung handa siyang mawala ang kanyang buhay. Kung ganoon, isa lang ang posibilidad. Nalantad ang pagkakakilanlan ni Weigo. Prison League ang nakaharap sa amin. Palihim na napabuntong hininga si Yang Kai sa pagkamangha. Bagamat medyo naiiba ito sa orihinal niyang pinlano, ang mga resulta ay hindi masyadong magkaiba. Magkagayunman, ang League Master ng Prison League, si Huang Quan, ay siguradong malamig at walang awal na gamitin ang buhay ng 12 tao sa isang patrol bilang pain para akitin sila. Lahat ng uri ng pag-iisip ay umikot sa isipan ni Yang Kai sa isang iglap, pagkatapos, tumalikod siya at tumakas. Sa kanyang pagtataka, 4 na figure ang biglang lumitaw sa unahan niya, bawat isa ay 6th grade Heaven Opening Realm Master. Ang nangunguna ay nakasuot ng python robe, na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na anyo. Bahagya niyang ipinatong ang palad niya sa mga tao habang sinasabi, "Dahil nandito ka na, dapat kang manatili."
Ang napakalaking kapangyarihan ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay bumaha ng sabay-sabay na umatake ang iba pang tatlong 6th grade Heaven Opening Realm Master. Nagbago ng husto ang mga ekspresyon ni Yin Xinjiao at Pei Wenzuan. Ang apat na 6th grade Heaven Opening Realm Masters na lumitaw sa likuran nila ay nagpakita ng napakalakas at purong world force, kaya't kitang-kita na maraming taon na ang lumipas mula nang pumasok ang apat na ito sa kanilang kasalukuyang kaharian. Ang mga bagong advanced na cultivator na tulad nila ay lubos na walang kapantay. Ang pagkakaroon ng direktang pagsulong sa 6th grade, ang kanilang panimulang punto sa pangkalahatan ay mas mataas kaysa sa iba, ngunit gayunpaman, ang kalamangan na iyon ay hindi sapat upang mapunan ang pagkakaiba na nabuo mula sa akumulasyon ng libu-libong taon. Kaya naman, hindi sila kalaban ng sinuman sa apat na 6th grade Heaven Opening Realm Masters na ito sa isang one-on-one na labanan, lalo na kung magsanib puwersa ang apat na ito laban sa kanila. Ang dalawa sa kanila ay desperadong ginamit ang kanilang mga divine abilities para makawala sa pagkakakulong, ngunit hindi nakakagulat, hinaranggan sila ng mga taong dumating. Shua shua shua. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na hinihiwa sa hangin. Nalampasan nila ang tanging pagkakataong makatakas sila. Maraming figure ang dumaong sa lahat ng direksyon, nakapalibot kay Yang Kai at sa iba pa ng mahigpit. Parehong galit na galit sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan habang si Zhuang Wei ay nanginginig sa takot. Sa kabilang banda, mukhang nagmumuni-muni si Mo Sheng habang tahimik na nakatingin sa gilid. Sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan ay winalis ang kanilang divine senses bago nila naramdaman na lumubog ang kanilang mga puso sa kailaliman. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagpapakita ng kani-kanilang lakas ng walang kaunting reserbasyon, kaya madaling sabihin na mayroong 9 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Prison League na natipon sa lugar na ito. Bilang karagdagan, mayroong higit sa 100 mga cultivator sa ibaba ng 6th grade Heaven Opening Realm ngunit nasa itaas ng 4th grade. Ang ganitong line-up ay masasabing hindi maiiwasan. Yang Kai, ang lakas ng loob na ipagkanulo kami. Lumingon si Yin Xinjiao upang tumingin ng masama kay Yang Kai. Sa ganoong kaikling panahon, hindi mabilang na mga posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan at ang pinakamalamang ay ang pagtataksil sa kanila ni Yang Kai. Malamig na pinandilatan ni Yang Kai si Yin Xinjiao. Tanga. Bagamat totoo na nasa isip niya ang planong ito at gumagawa ng ilang tahimik na hakbang upang maisakatuparan ito, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na walang kaugnayan sa kanya. Ang Prison League ay nagpadala ng napakaraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters, na nagpunta upang ipakita ang kanilang determinasyon. Kahit siya ay walang kapangyarihan laban sa gayong puwersa. Kung gusto niyang mabuhay, ang tanging pagpipilian niya ay ang tumakas. Kaya lang hindi niya makumpirma kung ang pagkakakilanlan ni Huigo ay nakompromiso o hindi. Kung hindi, siya ay nakatakas bago nabuo ang pagkubkob na ito. Mayroong kasing daming Prison League Masters na may mga ulap sa kalangitan sa ngayon, at tiyak na hindi nila kalaban si Yang Kai, ngunit kahit ang Prison League ay hindi makakaasa na pigilan siya kung gusto niyang tumakas. Palihim na sumulyap si Yang Kai kay Huigo at agad na kumunot ang kanyang noo sa nakita. Sa kanyang paningin, paanong hindi niya namalayan na si Huigo ay binabantayan ng mahigpit ng dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Si Huigo ay walang kahit katiting na kalayaan. Hindi nakakagulat na hindi nagpadala ng kahit isang mensahe si Huigo kahit na ang Prison League ay nagsasagawa ng ganoong kalaking operasyon. Hindi naman sa ayaw niya pero hindi niya kaya. Mukhang tama ang hula ko. Nalantad ang pagkakakilanlan ni Huigo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay bahagi lahat ng paghihiganti ng Prison League. Binabati ni Huang Quan ng Prison League ang maliliit na kaibigan. Bahagyang tumango bilang pagbati ang lalaking nakasuot ng phaeton robe na nakaharang sa daanan mula sa likuran. Kaya si Brother Huang Quan, matagal na kitang hinahangaan. Pinilit ni Yin Xinjiao ang kanyang sarili na manatiling kalmado sa ibabaw kahit na ang kanyang puso ay tumitibok. Ang taong ito ay ang League Master ng Prison League. Ngumiti si Huang Quan. Ang reputasyon ko ay walang iba kundi ang mga lumulutang na ulap. Masyado kang magalang, munting kaibigan. Talagang nagmula ka sa malayo, Heavenly Monarch. Paano kita matutulungan? Tanong ni Yin Xinjiao na nakakunot ang noo. Kasalukuyan silang na-stuck sa isang delikadong sitwasyon kung saan ang kaunting sakuna ay maaaring humantong sa kanilang pagkamatay. Ang mga kriminal sa Prison Star ay kasuklam-suklam at malupit kung tutuusin, kaya't hindi sila naglilihi sa pagpatay ng iba. Si Yin Xinjiao ay maaaring nasa 6th grade Heaven Opening Realm at ipinagmamalaki ang mahusay na lakas, ngunit ang isang bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Master ay halos hindi makagawa ng ripple sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari.
Munting mga kaibigan, napakaraming tao ang napatay ninyo mula sa prison league ko. Bilang League Master, natural lang nabigyan ko ang mga taong nasa ilalim ko ng angkop na paliwanag. Si Huang Quan ay masayahin at matulungin, ngunit kapag naging mas palakaibigan siya, parang mas nakakatakot siya. Martial Peak, Kabanata 4466. Paglabas sa pagkubkob, mabilis na nagtanong si Yin Xinjiao. Anong paliwanag ang hinahanap mo, Heavenly Monarch? Ang Yellow Spring Heavenly Monarch, Huang Quan, ay ngumiti nang walang sinasabi. Po. Isang mahinang tunog ang biglang umalangaw-ngaw, na may halong pipang ungol. Si Wei Gu ay dumura ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa ng mahina nang walang babala. Isang malaking nakanganga na butas ang lumitaw sa kanyang tiyan. Nakatayo sa harapan niya, kitang-kita ng isa ang tanawin sa kabilang panig sa pamamagitan ng butas ng kanyang katawan. Sa langit, dahan-daang binawi ni Jingang ang kanyang madugong kamao. Ikaw. Itinaas ni Wei Gu ang kanyang ulo upang tingnan si Jingang na may katakutan sa kanyang mga mata. Marami sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters ng Prison League ang nagkakagulo at lumingon para tingnan ang Firm Gold Heavenly Monarch na may kalituhan. Hindi nila naintindihan kung bakit bigla ang inatake ng Vice League Master ang isa sa kanila, lalo na't hindi gaanong nasugatan si Wei Gu sa isang pag-atake. Ito ang kinahinatnan ng pakikipagsabuatan sa kaaway at pagdudulot ng pinsala sa ating mga kasama. Malamig na ngumuso si Jingang. Wei Gu, mapapahamak ka. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Napahawak si Wei Gu sa kanyang dibdib at sinubukang iikot ang kanyang lakas upang patatagin ang kanyang mga sugat. Mapatla ang kanyang kutis at wala siyang sinabi. Isang 6th grade Heaven Opening Realm Protector na karaniwang may magandang relasyon kay Wei Gu ay nagtanong sa malalim na boses. Vice League Master, ano ang kahulugan nito? Ang biglaang pag-atake kay Wei Gu ay nagpabagabag sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isa sa Prison League's protectors. Kung hindi niya malalampasan ang bagay na ito, baka may mangyari pa sa kanya sa hinaharap. Napangiti ang Yellow Spring Heavenly Monarch at sinagot ang tanong. Huwag kang mataranta. Ang kanyang mga aksyon ay naaayon sa intensyon ng monarch na ito. Si Wei Gu ay isang kasuklam-suklam at tusong tao. Siya ay isang lihim na piraso ng chess na ipinasok ng mga kalahok na ito sa Prison League. Isang kumot ng katahimikan ang bumalot sa eksena. Lahat ng protector ay tumingin kay Wei Gu na hindi makapaniwala. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Protector na nagsalita kanina ay mukhang gulat na gulat din. Kinagat ni Wei Gu ang kanyang mga ngipin. Anong ibig mong sabihin, League Master? Hindi naiintindihan ng Huwei na ito. Hindi ko maamin ang anumang bagay dito, kung hindi, papatayin talaga ako. Ngumiti si Huang Quan. Noong una, ang monarch na ito ay bahagyang naghihinala at hindi makatiyak. Total may mga bakas ng panghihimasok mo sa tuwing may pinapadalang patrol. Maaaring naitago mo ng mabuti ang iyong mga track, ngunit walang mga pader na talagang hindi tinatagusan ng hangin. Kung ang monarch na ito ay nabigong mapansin ang isang bagay na kasing simple nito, ang monarch na ito ay hindi magiging karapat-dapat na maging League Master ng Prison League. Gayunpaman, hanggang sa mamatay si Hunayan at tumakas kang mag-isa ay talagang naging kaina-hinala ang monarch na ito. Para mapatunayan ang aking haka-haka, paulit-ulit kang sinubukan ng monarch na ito. Sa puntong ito ng kanyang pagsasalita, bumagsak ang kanyang ekspresyon. Itinuro niya ang mga naputol na paa at nagkalat na mga bangkay sa paligid niya. Bukod sa monarch na ito at sa dalawang Vice League Masters, ikaw lang ang tanging nakakaalam kung nasaan ang patrol na ipinadala ngayon. Gayunpaman, naharang sila sa lugar na ito sa loob ng isang oras ng pagpapalabas. Kung hindi ikaw ang magbibigay ng tip sa kalaban, kung gayon sino pa kaya ito? Umiling si Wei Gu. League Master, pakiintindi. Wala akong alam sa bagay na ito. Napangiti si Jingang ng palihis. Kung hindi ikaw iyon, ipinahihiwatig mo ba na ako iyon o si Kang Yan? Wei Gu. Oh, Wei Gu. Talagang binaygo mo ako. Anong mga benepisyo ang ipinangako sa iyo ng mga kalahok na ito upang talikuran mo ang iyong mga kaibigan sa hindi mabilang na taon? Sa malapit, sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Noong una ay inakala nila na naibenta na sila ni Yang Kai, ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang nalaman ng mga tao mula sa Prison League ang pagkakakilanlan ni Wei Gu at ginamit ang kanilang plano laban sa kanila. Magkagayunman, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang nakababahala. Hindi nila napigil ang madamay ng pagkabalisa. Si Wei Gu ay mukhang nalulungkot habang dahan-daang inisyan. Ang sinuman ay hindi nagkukulang ng dahilan para gumawa ng mga maling akusasyon. Maglakas loob ka bang makipagtalo sa akin? Nagyelo ang ekspresyon ni Huang Quan.
Akala ko noong una ay ito na ang pagkakataon para matubos mo ang iyong sarili para sa iyong mga krimen, ngunit mukhang determinado kang gumawa ng mga kaaway ng Prison League. Kung ganoon, hahayaan kitang mamatay ng buong pag-unawa. Sumigaw siya sabay wave ng kamay. Dalhin mo siya. May biglang lumabas mula sa gilid na may duguan sa pagkakahawak. Nang tumingin si Huigu sa direksyon na iyon, agad na nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at bamulong siya. Bai Mo. Ang madugong figure ay ang kanyang nag-iisang subordinate na ipinadala niya sa mga gawain noon, si Bai Mo. Sa sandaling ito, mahirap sabihin kung buhay pa si Bai Mo o hindi. Siya ay magulo at madungis at madaling makita na siya ay labis na pinahirapan. Kakaibang mga sulok ng enerhiya ang pumasok at lumabas sa kanyang katawan tulad ng mga spirit snakes at ang kanyang sigla ay napakalabo. Mula noong araw na ipinadala si Bai Mo sa paunang gawaing iyon, 3 iba pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang nakatanggap ng mensahe at dinala ang kanilang mga nasasakupan kasama nila sa kuweba ng puno ng kagubatan at naging tagumpay ni Yang Kai. Pagkaraan, nabuo ang Prison League at sa wakas ay lumabas si Yang Kai sa pagtatago nang maubusan siya ng isda upang painitan. Sa panahong ito, sinubukan ni Huigu na magtanong sa paligid para sa impormasyon tungkol kay Bai Mo, ngunit ang kanyang mga pagsusumikap ay walang bunga. Ngayon lang niya nalaman na si Bai Mo ay nahulog sa mga kamay ng Huang Quan sa isang punto. Tila narinig ang boses ni Huigu, ang naghihingalo na si Bai Mo ay pumikit. Itinaas niya ang kanyang nakababang ulo, bumungad sa kanya ang isang mukha na sobrang namamaga na para siyang nababad sa tubig ng ilang taon. Ito ay isang gulo ng bulok na karne at maputik na dugo. Isang maliit na puwang ang biglang bumukas sa kanyang namamagang talukap. Maingat na tumingin sa direksyon ni Huigu saglit, sumigaw siya sa isang kahabag-habag na boses. Master, paumanhin si Bai Mo. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Malamig na tinitigan ni Huang Quan si Huigu. Maputi ang kutis ni Huigu. Alam niyang walang silbi ang pag-usapan ang paraan para makaalis dito. Si Bai Mo ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm lang kung tutusin. Nakakalungkot na nahulog siya sa mga kamay ng isang tulad ng Yellow Spring Heavenly Monarch. Natural lang na may mga paraan si Huang Quan para ibunyag sa kanya ang katotohanan gaano man siya katapat. Mukhang wala ka nang sasabihin. Si Huang Quan ay malamig na sumangot at nagbigay ng kaunting lakas sa kanyang kamay. Sumabog si Bai Mo sa ulap ng dugong ambon, walang naiwan. Ang dahilan kung bakit nahirapan si Huang Quan upang patunayan na si Huigu ay nakikipagsabuatan sa kaaway ay upang patahimikin at bigyan ng katiyakan ang iba pang 6th grade Heaven Opening Realm Protectors. Kung hindi, ang 6th grade Heaven Opening Realm Protector ay hindi madaling mapatay. Agad na nanlaki ang mga mata ni Huigu sa nakita. Matapos harapin si Huigu, sa wakas ay lumingon si Huang Quan kay Yin Xinjiao at sa iba pa. Munting mga kaibigan, saan kayo nanggaling? Malungkot na sinabi ni Yin Xinjiao. Xuan Yuan Cave Heaven. At, dapat ay isa kang Myriad Demons Heaven Disciple. Lumingon si Huang Quan para tingnan si Pei Wenzuan na may ngiti. Ang mga tao mula sa Myriad Demons Heaven ay ang pinakamadaling makilala. Pagkatapos ng lahat, ang mga natatanging katangian ng Demon Chi ay masyadong halata upang makaligtaan. Para akong naglalakad na may nakasisilaw na billboard saan man sila magpunta. Ano naman sayo? Tumingin siya kay Yang Kai. Voidland. Walang galang na sagot ni Yang Kai. Gayunpaman, ang kanyang isip ay nakatuon sa sitwasyon ni Huigu na tila siya ay nasa abnormal na kalagayan matapos patayin si Bai Mo sa kanyang harapan mismo. Kumunat ang noo ni Huang Quan. Marahil ay naging ignorante ako at walang alam pagkatapos ng lahat ng taon. Natatakot ako na hindi ko alam ang tungkol sa pagkakaroon ng isang Void Paradise. Ito ay Voidland. Inulit ni Yang Kai. Tila naintindihan ni Huang Quan ang isang bagay at bahagyang tumanggo. Kaya ganyan yan. Lihim siyang nataranta. Hindi ba't sinabi nila na ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na kalahok sa Dao Theory Assembly ay pawang mga bagong sulong na Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens at Paradises? Bakit nandito ang taong ito mula sa Voidland? Masyadong tamad na mag-isip ng husto sa bagay na ito, binigay niya ang isang mahinang kaway ng kanyang kamay at naglabas ng isang solong ngunit sobrang nakakagigil na salita. Patayin. Si Huigu, na umabot sa isang uri ng kritikal na limitasyon, ay biglang umatake sa parehong oras. Direkta siyang naniningil sa Huang Quan, nagpakawala siya ng mabangis na dagandong. Huang Quan, magdusa ka ng kamatayan. Malamig na tumingin si Huang Quan ngunit hindi gumagaw. Inatake ni na Jingang at Kang Ya si Huigu mula sa magkabilang panig at pinalipad siya pabalik sa isang galaw lamang. Si Huigu ay umubo ng isang subo ng dugo at mahinang natisod.
Siya ay nasugatan ng husto ng Jingang kanina, kaya hindi siya kalaban sa dalawang Vice League Masters sa ngayon. Samantala, ang World Force sa paligid ay nag-iba-iba ng magulo habang ang kapangyarihan ng iba't ibang secret techniques at artifacts ay bumabalot kay Yang Kai at sa iba pa. Sina Yang Kai, Yin Xinjiao, at Pei Wenzuan ay galit na umungal. Alam nila na sila ay nasa isang lubhang mapanganib na sitwasyon. Kaya hindi sila nang ahas na mag-alinlangan at mabilis na gumamit ng iba't ibang paraan upang ipagtanggol laban sa sunod-sunod na pag-atake. Hong hong hong. Kasunod ng sunod-sunod na pagsabog, kinilig ng husto ang tatlo at nagkagulo ang kani-kanilang miniature universe. Ang pagkakaiba sa mga numero ay napakalaki, kaya ang kinalabasan ng labanan na ito ay natukoy bago pa man ito magsimula. Masyadong delikado ang lugar na ito. Hindi ako makakatagal dito. Gumawa si Yang Kai at umatras, iniwan sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan na lumaban sa maraming Heaven Opening Realm Masters ng mag-isa mula sa Prison League, na may kurap, sumugod siya patungo sa Huigo. Siya ay mabilis, ngunit nakakagulat na may iba pang mas mabilis kaysa sa kanya. Si Mo Sheng, ang 5th grade Heaven Opening Realm Master na sumusunod sa likod ni Pei Wenzuan sa lahat ng oras na ito, ay dumating na sa tabi ni Huigo sa isang punto, hinawakan ang kanyang braso, at buong bilis na kinaladkad ang huli patungo kay Yang Kai. Ang mga pag-atake ni Jingang at Kang Yan na nagmula sa kanyang likuran ay nagdulot sa kanya ng pagubo ng dugo at ang kanyang Demon Chi ay bumulusok ng marahas. Pumunta ka, anggol ni Mo Sheng kay Yang Kai na sumusugod sa kanya. Napatulala si Yang Kai, ngunit pinalakas pa rin niya ang kanyang Space Principles para tapusin sina Mo Sheng at Huigo, naghahanda na tumakas sa lugar na ito. Si Jingang ay sinusundan ng malapitan at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot sa nakita. Isang space secret technique, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Huminga siya ng malalim, nagpakawala siya ng malalim na dagandong. Isang invisible sound wave ang kumalat sa paligid, na naging sanhi ng pagkabasag ng lokal na espasyo na parang sirang salamin. Ang mga figurine ni Yang Kai at ng iba pa na naglalaho ay biglang tumigas muli. Naputol ang kanyang instantaneous movement. Mabilis na sumakay sina Kang Ya at Wang Quan mula sa magkabilang panig nang makita nila ang komplikasyong ito. Ang World Forces ng dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, tulad ng dalawang magkahiwalay na mundo, ay humaharang sa direksyong ito. Pahinga, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang Asher Dragon Spear. Sa sandaling tumalsik ang sibat, isang Golden Dragon Head ang kumislap sa likod niya at isang Dragon Roar ang yumanig sa kalangitan. Ang Asher Dragon Spear sa kanyang mga kamay ay biglang nag-transform sa isang 1,500 metro ang haba na Great Dragon na umiling-iling at pamitik sa kanyang buntot habang walang ingat na sumusugod. Isang puwang ang biglang lumitaw sa mapang ipong mga aura ng dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Isinaaktibo muli ni Yang Kai ang Space Principles at mabilis na tumakas sa gap habang ang mga tunog ng pagsabog at pag-atake ay umalangaw mula sa kanyang likuran. Bilang karagdagan, ang The World Force ay nagbanta na muling babasagin ang Void. Sa oras na nalampasan ni Jingang ang mga pagsabog at sumugod, si Yang Kai kasama sina Huigo at Mo Sheng ay wala kahit saan. Space Secret Techniques, napakunot ng noo si Wang Quan at inilatag ang kanyang Divine Sense sa paligid. Gayunpaman, matagal nang nawala si Yang Kai nang walang bakas. Siguradong mabilis siyang nakatakas. Gayun din, mukhang galit na galit si Jingang. Naantala niya ang Space Secret Technique ni Yang Kai nang mapansin niyang may hindi tama, ngunit sa kasamaang palad, nawalan ng saysay ang kanyang mga pagsisikap. Sinasabing ang mga taong bihasa sa Tao of Space ay walang kapantay pagdating sa pagtakas, at kung ihahambing sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga tsismis na iyon ay hindi walang batayan. Kami ay masyadong pabaya, napabuntong hininga si Kang Ya. Kung alam nila na may isang taong marunong sa Tao of Space, gagawa sana sila ng Heaven Silang Earth Lock ang array of formation sa simula para hindi makatakas ang kabilang partido. Ayos lang. Dahan daw ang umiling si Wang Quan. Hindi tulad ng wala tayong anumang nadagdag. Tumingin siya pabalik sa larangan ng digmaan kung saan ang tatlong disipulo mula sa dalawang Cave Heavens ay nakulong. Bagamat dalawa sa kanila ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, pareho silang bagong promote, kaya malayo ang kanilang pamana kumpara sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Prison League. Bukod dito, nagkaroon ng malaking disparidad sa mga numero, kaya ilang oras na lamang bago namatay ang tatlong iyon. Sa larangan ng digmaan, kapwa pula sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan sa galit. Walang tigil na umindayog ang kanilang figure, na tila nanganganib na mamatay anumang oras. Bilang mga pangunahing disipulo ng Cave Heavens, mayroon silang iba't ibang bagay sa kanilang pag-aari upang protektahan ang kanilang sarili.
Gayunpaman, ang patuloy na paggamit ng mga bagay na ito ay isa lamang walang saysay na namamatay na pakikibaka na nagpaantala sa oras ng kanilang pagkamatay. Marshall Peak, Kabanata 4467. Kaya ikaw talaga, kalokohan. Umungo si Yin Xinjiao sa loob. Noong una ay gusto niyang gamitin ang especially Ian ni Yang Kai sa Prison League para madaling makuha ang nangungunang pwesto sa Dao Theory Assembly. Sino ang makakaalam na sa halip ay kukubkuban siya ng kaaway sa lugar na ito. Mukhang nakatakdang mamatay siya ngayon. Chi. Isang mahinang tunog ang biglang nagmula sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon sa likod bago bumungad sa mukha niya ang matinding gulat. Sa hindi kalayuan, ang Prison League's League Master, Yellow Spring Heavenly Monarch, Huang Quan, ay may hawak na matalim na longsword sa kanyang kamay. Ang mahabang espada ay tumusok mismo sa puso ni Zhuang Wei. Kasunod ng marahas na pagsabog ng World Force, ang epekto ay naging sanhi ng madugong gulo sa katawan ni Zhuang Wei na nawasak ang lahat ng internal organs nito. Senior Brother Yin. Iligtas mo ako. Nauutos si Zhuang Wei, nagbuga ng mga pira-piraso ng kanyang mga organo palabas sa kanyang bibig habang ang kanyang sigla ay mabilis na nawala. Binawi ni Huang Quan ang kanyang espada at sa kislap ng liwanag ng espada, ang ulo ni Zhuang Wei ay lumipad sa langit at bumulwak ang dugo mula sa kanyang leeg na parang bukal. Ang nakakasilaw na gininto ang liwanag ay lumipad mula sa gininto ang wristband na nakapalibot sa palso ni Zhuang Wei at bumulusok sa palso ni Huang Quan. Ang itim na banda sa paligid ng palso ni Huang Quan ay orihinal na walang laman, ngunit ngayon 12-12 ng mga bituin ang agad na lumiwanag pagkatapos bumuhos ang gintong liwanag sa kanyang palso. Lahat ng mga nagawa ni Zhuang Wei sa panahong ito ay nailipat sa kanya. Pinunasan ang dugo sa kanyang mahabang espada, bahagyang ngumiti si Huang Quan at nagtanong. Paano mo gustong mamatay, mga kaibigan? Parehong sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga katawan nang marinig ang mga salitang iyon. Po. Si Yang Kai ay umubo ng sariwang dugo at mahinang bumagsak sa lupa. Bagamat nagawa niyang makapasok sa Void at makatakas sa huling sandali, ang mga pag-atake mula sa maraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay sumunod sa kanya sa kalawakan. Matigas man ang laman at balat niya, tinamaan pa rin siya ng husto kaya umubo siya ng dugo. Katulad nito, naunang bumagsak si Mo Sheng sa lupa sa tabi niya, ang kanyang aura ay pabago-bago. Si Huigo, na kanina pa niya dinadala, ay gamulong mula sa kanyang mga braso at hindi kumikibo sa gilid. Maaaring mahina ang aura ni Huigo, ngunit hindi siya patay. Siya ang pinakamalubhang na sugatan sa kanilang lahat, gayunpaman, ang sigla ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay napakalakas kaya hindi siya mamamatay ng ganoon kabilis. Wukong. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at tumingin sa lalaking nagngangalang Mo Sheng sa kanyang harapan. Sino? Ngumisi si Mo Sheng at umupong nakakros ang paa sa lupa, na inilabas ang kanyang lakas upang gamutin ang kanyang mga sugat. Gusto mo pa bang magpanggap? Nagngangalit si Yang Kai. Hindi siya maglalakas loob na kumpirmahin na ang taong ito sa kanyang harapan ay si Wukong kung ang mga aksyon ng kabilang partido ay hindi naglantad sa kanya sa huling sandali. Maging sa mga tuntunin ng hitsura o kahit na aura, ang taong ito ay ganap na naiiba sa Wukong sa kanyang mga alaala. Gayunpaman, tanging mga tao lamang na pamilyar kay Yang Kai ang makakaalam na ang kanyang karunungan sa Dao of Space ang tanging pag-asa nilang makatakas sa malagim na sitwasyong iyon. Walang pag-aalinlangan, agad na kinaladkad ng Mo Sheng na ito si Huigo papunta kay Yang Kai, kaya halatang gusto niyang isama siya ni Yang Kai. Hinding-hindi niya gagawin iyon kung siya ay isang aktwal na 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator mula sa Myriad Demons Heaven. Kung tutusin, ang tanging taong maaasahan ng isang tunay na Myriad Demons Heaven na disipulo sa oras na iyon ay si Pei Wenzuan. Naglakas loob ka bang tanggihan ito? Itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat sa kabilang partido. Naniniwala ka bang hindi kita sasaksakin hanggang sa mamatay gamit ang aking sibat? Kalmadong tinitigan ni Mo Sheng si Yang Kai saglit bago niya inabot, itinulak ang Azure Dragon Spear palayo, at tumawa ng mahina. Kung sigurado ka, bakit mo pa ako sinusubukang ipahayag sa iyong mga salita? Natigilan si Yang Kai, kaya ikaw talaga. Bagamat sigurado siyang ang taong nasa harapan niya ay si Wukong, hindi pa rin niya maiwasang hindi makapaniwala ng personal na kinumpirma ng kabilang partido ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang pangunawa ng kanyang divine sense ay nagpapahiwatig na ang taong ito ay hindi naglalaman ng kahit katiting na bahagi ng aura ni Wukong. Sa palagay ko totoo na ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal habang ang isang salot ay tumatagal ng 1,000 taon. Iniklik ni Yang Kai ang kanyang dila. Kailangan ng isa upang malaman ang isa.
Hindi ka mas magaling sa sarili mo. Marahan na napangiti si Wukong. Nagkatinginan silang dalawa saglit bago sila humagalpak ng tawa, para lang si Wukong ay biglang tumigil sa pagtawa at nagkomento. Okay lang. Kung tatawa ka pa, mamamatay ang lalaking ito. Bahagyang tinampal ni Yang Kai ang kanyang noo bilang tugon. Nagmamadaling lumapit kay Huigo, sinuri niya ang mga sugat ng huli at mahigpit na kumunat ang kanyang noo. Si Huigo ay malubhang nasugatan. Maaaring hindi siya nanganganib na mamatay sa sandaling ito, ngunit mamamatay siya ng malubha kung ang kanyang mga pinsala ay hindi naagapan ng mas matagal. Mabilis na kumuha si Yang Kai ng ilang healing pill at itinapat ito sa bibig ni Huigo. Pagkatapos, ipinatawag niya ang kanyang toe-earring Evergreen Divine Manifestation. Ang isang sinaunang puno ay agad na lumitaw sa kanyang likuran, ang mga sanga nito ay nakabitin ng mababa habang ang mga tipak ng berdeng liwanag na puno ng sigla ay lumilipad sa mga dahon nito. Matapos umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm, ang kontrol ni Yang Kai sa Wood Element Divine Manifestation na ito ay naging mas walang hirap. Ang sinaunang puno sa likod niya ay hindi ganoon kalaki, sapat lang ang laki para matakpan silang tatlo, kaya mas madali silang gumaling sa kanilang mga sugat. Binuksan ni Wukong ang kanyang mga mata at tumingin, ngunit hindi na pinansin ang pangyayari pagkaraan ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may napansin si Yang Kai na kakaiba. Sa paghusga sa kapangyarihang tumagas mula sa katawan ni Wukong, hindi siya isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit isang 6th grade. Si Yang Kai ay talagang natulala. Hindi ang pagsulong ni Wukong sa 6th grade Heaven Opening Realm ang nakakagulat sa kanya syempre dahil si Wukong ay sobrang galing at maraming taon na ang lumipas mula noong umalis siya sa Star Boundary. Higit pa rito, pinasok ni Wukong ang isa sa mga nangungunang dakilang puwersa tulad ng Myriad Demons Heaven. Ang nakakagulat ay kung paano niya nagawang itago ang kanyang cultivation. Bago ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang mga pagbabago mula sa mga pag-atake ni Wukong ay nasa 5th grade lamang. Hindi pa banggitin na pinahintulutan siya ng Myriad Demons Heaven na lumahok sa Dao Theory Assembly, na maaaring mga hulugan lamang na siya ay isa lamang 5th grade Heaven Opening Realm Master sa mga mata ng Myriad Demons Heaven Elders. Kaya naman, isa siyang hindi sa pilitin piyan. Ang Wukong ay dapat na may napakahusay na pamamaraan o artifact. Kung hindi, matagal na siyang nalantad. Pagkaraan ng isang incense stick, tumayo si Yang Kai pagkatapos tumulong na patatagin ang mga sugat ni Huigo. Tulungan mo akong bantayan siya. Kukunin ko si Lu Jing. Nalantad ang pagkakakilanlan ni Huigo, kaya hindi naligtas ang dati nilang pinagtatagwan. Kung ang Prison League ay patungo sa kanilang pinagtatagwan, si Lu Jing ay nasa panganib. Isang 6th grade Yang Element Treasure ang nakataya, kaya hindi maaaring baliwalain ni Yang Kai si Lu Jing. Binuksan ni Wukong ang kanyang mga mata para tingnan si Yang Kai, ngunit hindi nagsalita. Dahil hindi siya umimik, nangangahulugan lamang iyon na wala siyang pagtutol. Umalis si Yang Kai sa isang iglap, wala pang isang oras bago makarating sa dati nilang pinagtatagwan. Matapos makumpirma na walang mga ambush sa malapit, maingat niyang inilabas si Lu Jing at bumalik sa kanilang bagong pinagtatagwan. Nagulat si Lu Jing nang makita si Huigo na may mahinang aura at puno ng dugo. Sa kabilang banda, wala nang makita si Wukong. Ang naiwan lang niya ay isang solong Jade Sleep. Kinuha ni Yang Kai ang Jade Sleep at tiningnan ang laman. Ang nilalaman ay agad na naglagay ng kanyang mga ngipin na nangangati sa puot. Noong una ay umaasa siyang magtanong tungkol sa misteryo sa likod ng nakatagong pagtatanim ni Wukong pagkatapos niyang dalhin si Lu Jing, ngunit paano niya nalaman na tatakas si Wukong ng maaga. Nagkaroon siya ng malabong pakiramdam na ayaw ni Wukong na ilantad ang relasyon nila sa harap ng iba. Nang walang ibang pagpipilian, maaari na lamang niyang isuko ang kanyang mga intensyon. Sa anumang kaso, alam na niya ngayon na si Wukong ay nasa Myriad Demons Heaven, kaya hindi pa huli ang lahat para maghanap ng isa pang pagkakataon para makipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap. Ilang daang libong kilometro ang layo, isang itim na ulap ang marahas na kumulo at dumapos sa isang maliit na grupo ng 6 upang ipakita ang figure ni Wukong. Ang 6-man team ay binubuo ng 2 5th grade at 4 na 4th grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi nila maiwasang makaramdam ng gulat nang mapansin nilang may hamarang sa kanilang dinadaanan. Pagkatapos, tiningnan nilang mabuti ang kabilang party. Ang taong nakaharang sa kanilang dinadaanan ay basang-basa sa dugo at napakaputla ng kutis. Ito ay kitang-kita upang makita na siya ay malubhang nasugatan, kaya naman naguguluhan silang nagkatinginan sa isa't isa. Ang 5th grade Heaven Opening Realm Master sa nangunguna ay kinuyam ang kanyang kamao bilang pagbati. Kaya ito ay isang senior brother mula sa Myriad Demons Heaven.
Maglakas loob ba akong magtanong kung paano ka namin matutulungan, senior brother? Kung isasaalang-alang ang mga pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa Demon Chi Cloud kanina, ang taong ito ay malamang na nasa 5th grade Heaven Opening Realm. Kaya naman ang pangkat ng mga kalahok na ito ay hindi masyadong nangamba sa kabila ng pagkilala kay Wukong bilang miyembro ng Myriad Demons Heaven. Mayroon silang dalawang 5th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang panig pagkatapos ng lahat. Si Wukong ay buong sakam na iginala ang kanyang tingin sa 6 na tao at mahinang tumawa. Matagal na akong pinigilan. Sa wakas librera na rin ako. Anong sabi mo, senior brother? Ang nangungunang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay malalim na napangiwi. Ang titig na ibinigay sa kanya ni Wukong ay nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable, para itong tinitigan ng isang gutom na hayop na nakahanap ng ketekam-takam na pagkain. Ang katapusan ng buhay ay simula pa lamang ng reinkarnasyon, at hindi lamang kamatayan ang wakas. Senior brother. Lalo pang sumimangot ang nangungunang 5th grade Heaven Opening Realm, na nagbabala sa kanyang mga kasama habang nagsasalita. Sa halip na magdusa sa gitna ng lahat ng nabubuhay na nilalang, mas mabuting mamatay at palayain. Lahat ng 6 na tao ay hindi nakaimik at nakatingin kay Wukong ng kakaiba. Baliw ba ang lalaking ito? Ano bang binubulong niya sa sarili niya? Napakaswerte mo na nakilala mo itong hari. Ngayon, maging isa ka sa akin. Bibigyan kita ng immortalidad. Binuksan ni Wukong ang kanyang mga braso at ang Demon Cloud sa kanyang likuran ay nag-transform sa isang itim na screen na tumatakip sa kalangitan. Natahimik ang mundo. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang muling magtagpo ang Demon Cloud upang ipakita ang figure ni Wukong habang wala na ang 6 na tao noon. Dinilaan niya ang kanyang labi, bakas ang kulay sa kanyang maputlang kutis. Paglingon niya, tumingin siya sa ibang direksyon bago muling nag-transform ang katawan niya sa isang itim na ulap at naglaho sa malayo. Sa loob ng bagong tagwan, dahan-daang nagising si Huego. Hindi niya napigil ang bahagyang umubo. Habang unti-unting nawawala ang kanyang magulong pag-iisip, naalala niya ang lahat ng nangyari kanina. Tumangala siya upang makita si Yang Kai na nakaupo sa tabi niya at nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Master, pilit siyang bumangon sa kama. Muli siyang idiniin ni Yang Kai. Napakalubha ng iyong mga sugat. Tumutok sa pagbawi. Huwag kang gumalaw ng walang ingat pansamantala. Maraming salamat, Master. Ilang beses pang umubo si Huego bago siya nagpatuloy na may hitsura ng panghihinayang. Master, patawarin mo ako. Nabigo akong magampanan ng maayos ang aking mga tungkulin. Umiling si Yang Kai. Ang Yellow Spring Heavenly Monarch na iyon ay hindi isang simpleng tao. Hindi mo ito kasalanan. Sayang naman ang nangyari kay Bai Mo. Bai Mo. Mabigat ang ekspresyon ni Huego. Nagsalita siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ako mismo ang maghihiganti sa pagkamatay ni Bai Mo balang araw. Tumanggo si Yang Kai. Mabuti kung ganyan ang iniisip mo. Ang lugar na ito ay medyo ligtas sa ngayon, kaya maaari kang magpahinga at magpagaling dito. Kailangan kong lumabas saglit. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya at tinapik si Lu Jing sa balikat. Tulungan mo akong alagaan si Huego. Babalik ako maya-maya. Tumanggo si Lu Jing. Alam niya na ang isang 4th grade Heaven Opening Realm Master na tulad niya ay walang papel na gagampanan sa Prison Star. Kaya, magiging pabigat lang siya kung susundan niya si Yang Kai. Sa kasalukuyan, ang tanging hiling niya ay ang lisanin ng buhay ang Prison Star. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Yang Kai sa lambak ng bundok kung saan siya tinambangan noon. Maaaring lumipas ang ilang araw, ngunit ang mga bakas ng labanan sa lugar na ito ay nanatiling malinaw na nakikita. Nagkaroon ng maraming dugo sa lupa, ngunit wala ni isang bangkay. Sa paghusga sa sitwasyon mula noon kung saan sila ay napapaligiran sa lahat ng panig, magiging imposible para kay Yin Xinjiao at Pei Wenzuan na makatakas sa kamatayan. Kahit si Yang Kai ay maaari lamang umasa na makatakas sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, kaya ano ang kailangang sabihin tungkol sa iba? Tuwang-tuwa si Yang Kai. Parehong sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan ay nagtataglay ng matinding sama ng loob laban sa kanya, kaya ang pinakamalaking hiling niya sa lugar na ito ay ang mamatay sila sa kamay ng Prison League. Ang proseso ay maaaring medyo naiiba sa kung ano ang una niyang pinlano, ngunit ang mga resulta ay pareho. Masasabing matagumpay niyang naisagawa ang isang pagpatay gamit ang isang hiram na kutsilyo. Bilang karagdagan, si Zhuang Wei, na nakakuha ng mas maraming bituin kaysa sa kanyang sarili, ay patay na. Sa kanyang kasalukuyang tagumpay, malinaw na walang sino man sa mga kalahok sa Dao Theory Assembly ang maihahambing sa kanya. Hanggat kaya niyang panghawakan ang kanyang mga nagawa, hindi dapat maging problema para sa kanya ang manalo sa unang pwesto. Marshal Pick,
Kabanata 4468. Walang kinatatakutan ang Old Master na ito. Sa loob ng palasyo sa labas ng Prison Star ay isang napakalaking sand table na nagpapakita ng tanawin ng buong universe world. Bukod dito, mayroong maraming ginto at itim na ilaw na gumagalaw. Ang bawat gintong liwanag ay kumakatawan sa isa sa mga cultivator na kalahok sa Dao Theory Assembly habang ang bawat itim na ilaw ay kumakatawan sa isa sa mga kriminal sa Prison Star. Higit pa rito, bahagyang nag-iba ang liwanag ng mga ginto at itim na ilaw na ito depende sa kani-kanilang paglilinang. Ang pinakamaliwanag na ilaw sa mga ginto at itim na ilaw ay walang alinlangan ang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters sa magkabilang panig. Hindi marami sa kanila, 20 hanggang 30 lang ang kabuuan. Ang 7th Grade Heaven Opening Realm Elders ng iba't ibang cave heavens at paradises na nagdala sa kanilang mga disipulo dito ay hindi na natiling walang ginagawa. Nagsalitan silang manatili sa paligid ng sand table para subaybayan ang progreso ng asambleya. Kalahating taon na ang lumipas at ang Dao Theory Assembly ay gumagalaw ng maayos. Paminsan-minsan ay napapansin nila ang maraming ginto at itim na ilaw na naglalaho mula sa mesa ng buhangin, na kumakatawan sa pagkamatay ng mga kalahok na cultivator o mga kriminal. Gayunpaman, ang interesado sa karamihan ng 7th Grade Heaven Opening Realm Masters ay isa sa mga gintong ilaw. Sa paghusga sa liwanag ng liwanag, ang taong iyon ay walang alinlangan na nasa 6th Grade Heaven Opening Realm. Nakiisa siya sa isa sa mga kriminal ng 6th Grade Heaven Opening Realm sa Prison Star mula sa simula ng Dao Theory Assembly at halos hindi na mapaghihiwalay mula noon, na pumatay sa hindi mabilang na mga tao. Ito ay hindi hanggang sa pagtatatag ng Prison League na sa wakas ay naghiwalay ang dalawang ito. Ang itim na ilaw na kumakatawan sa kriminal ay sumali sa Prison League. Samantala, hindi nagtagal ang gintong liwanag bago siya sumali sa isa pang grupo ng 4 na kalahok. Wala nakakaalam ng eksaktong pagkakakilanlan ng 4 na iyon, ngunit tiyak na ang 4 na ito ay mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises. Iyon ay dahil dalawa sa kanila ang nasa 6th Grade Heaven Opening Realm. Bagamat walang paraan upang makita kung ano ang aktwal na nangyayari sa Prison Star, lahat ng High Grade Heaven Opening Realm Masters na sinusubaybayan ang Sand Table ay mga bihasang veterano, kaya paanong hindi sila magkakaroon ng ilang hula pagkatapos makita ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pinakamalaking posibilidad ay ang isa sa 6th Grade Heaven Opening Realm na mga kriminal sa Prison Star ay naudyukan na kumalas at naging ahente ng isa sa mga kalahok. Sa tulong ng especially iyan na ito, paulit-ulit na inatake ng kalahok na iyon at matagumpay na napatay ang ilang mga kriminal ng 6th Grade Heaven Opening Realm upang makakuha ng kamanghamanghang bilang ng mga tagumpay. Habang ang mga elder ay mukhang sumasang-ayon, hindi rin nila maiwasang mag-usisa kung saang cave heaven o paraiso kabilang ang taong ito. Ang ganitong mga pamamaraan at kasanayan ay talagang magpapalaki sa kanyang sekta. Kailangang sabihin na hindi isang madaling gawain ang pag-udyok sa isang 6th Grade Heaven Opening Realm na kriminal na lumihis. Anong uri ng mga benepisyo ang ipinangako upang ang isang kaaway ay maging isang kaalyado? Sa kanilang talakayan, nagpunta pa nga ang ilan sa kanila para tanungin si Shu Linggang tungkol sa bagay na ito. Ang Sand Table ay nilikha ng Yin-Yang Cave Heaven, kaya lang dahil hindi alam ng iba kung sino ang kinakatawan ng mga ilaw ay hindi nangangahulugan na hindi alam ni Shu Linggang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng matandang aswang na hindi rin niya alam ang sitwasyon sa Prison Star. Ang lahat ay walang pagpipilian kundi maghintay ng matyaga, pagkatapos ng lahat, ang lahat ay magiging malinaw sa kalaunan kapag natapos ang Dao Theory Assembly. Sa araw na ito, gayunpaman, ang mga elder na nagtipon sa paligid ng mesa ng buhangin ay matinding nagtatalo sa harap ni Shu Linggang. Hindi ito matutulungan dahil ang mga maliliit na nagtutulungan ay hindi sinasadyang nahulog sa bitag ng Prison League. Bilang resulta, isang 5th Grade Heaven Opening Realm Master ang napatay kaagad. Bagamat ang dalawa ay nakatakas, ang natitirang dalawang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ay tila nahuli ng buhay. Malaki ang posibilidad na mamatay sila kapag hindi sila naligtas sa lalong madaling panahon. Ang Prison League ay nagtalaga ng siyam na 6th Grade Heaven Opening Realm Masters sa ambush na ito, kaya halos walang lakas na lumaban ang mga bata. Higit sa lahat, wala sa mga elder ang nakakaalam kung saang sect kabilang ang dalawang nakunan ng 6th Grade Heaven Opening Realm Masters. Paano kung kabilang sila sa sarili nilang sekta? Ang mga disipulo na direktang pumasok sa 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ay mga henyo na lumilitaw lamang isang beses bawat 1,000 taon kahit para sa isang cave heaven o paradise at sa kalaunan ay magiging mga haligi ng kani-kanilang dakilang puwersa.
Hindi sila maaaring payag ang mamatay sa Dao Theory Assembly na ito. Para sa kadahilan ng iyon, ang mga elder ng 12-12 ng mga Cave Heavens at Paradises ay nagsama-sama upang gipitin si Shu Linggang na buksan ang Prison Star Grand Array upang mailigtas nila ang kanilang mga disipulo. Nang ganap na binaliwala ni Shu Linggang ang kanilang mga kahilingan, ang eksena ay naging isang malaking magulong-gulo habang ang isang malaking labanan ay nagbabantang sumiklab sa gitna nila. Shu Linggang, bubuksan mo ba ang Prison Star Grand Array o hindi? Pinandilatan ni Duan Ruishan ng Clear Mind Heaven si Shu Linggang na may masamang ekspresyon. Ang Dao Theory Assembly ay tumatagal ng 1 taon. Walang sino man ang maaaring mamagitin hanggang sa matapos ito. Malamig na tiningnan ni Shu Linggang si Duan Ruishan. Brother Shu, naiintindihan namin na ikaw ay nasa isang mahirap na posisyon, ngunit nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa Dao Theory Assembly. Dapat maging matulungin ka. Nasa loob ang lahat ng pinaka-elite na core disciples ng ating mga sekta. Paano kung may magkamali? Sinubukan ni Lu Xinyan ng Asher Nether Paradise na maging maunawain. Iyon ang kanilang kapalaran. Malamig na bamantong hininga si Shu Linggang. Bago magsimula ang Dao Theory Assembly, nagbabala ang monarch na ito na ang pagpupulong na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ang mga kalahok ay kailangang pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang sarili. Dahil pinili nilang lumahok sa kaganapang ito, dapat ay inihanda na nila ang kanilang sarili sa posibilidad ng kamatayan. Brother Shu, ang Prison Star Grand Array ay maaaring napakahusay, ngunit hindi nito mapipigilan ang napakarami sa atin. Tumingin si Zuo Bokyo ng Azure Heaven kay Shu Linggang. Lumingon si Shu Linggang upang tumingin sa kanyang direksyon at malamig na bamantong hininga. Sinisikap mo ba akong takutin? Walang kinatatakutan ang matandang guro na ito. Kung plano mong pakasalan ang disipulo ni Shu Linggang na ito, kailangan mong ilabas ang lahat ng iyong kakayahan. Kung mamatay sila sa Dao Theory Assembly, ibig sabihin hindi sila sapat na kwalipikado. Tingnan natin kung sino ang nangahas na makalusot sa Prison Star Grand Array. Kung sino man sa inyo ang manggahas na makialam sa Dao Theory Assembly, huwag mong sisihin ang matandang guro na ito sa pagsalungat sa iyo. Brother Shu, talagang magiging hindi ka matulungin. Nagbabaka sakali akong lumapit ka. Ngumisi siya pabalik, magpadala ng mensahe sa ninuno. Sabihin sa kanya na ang aming mga bisita ay naghahanap ng gulo sa Dao Theory Assembly. Ang Old Master na ito lamang ang hindi nila kalaban, kaya dapat niyang pakiusapan ang ninuno na lumapit at pangunahan ang sitwasyon. Gayun din, ay activate ang mga depensa ng Prison Star Grand Array sa kanilang limitasyon at ilagay ang mga disipulo upang magbantay sa labas nito. Ang sino mang maglakas loob na sumalakay ay papatayin ng walang awa. Ang disipulong ito ay sumusunod. Sa kanyang likuran, sina Su Yingzu at Ching Kui ang kanilang mga kamao bago sila tumalikod at sumugod sa kailaliman ng Yinyang Cave Heaven. Namutla ang lahat ng elder ng pangunahing Cave Heavens at Paradises. Ang mga ancestors at supreme elders ng Cave Heavens ay 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Mayroong higit sa 100 ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters na naroroon, ngunit maaaring hindi sila kalaban ng ancestor kahit na lahat sila ay nagtutulungan. Old Shu, bakit istorbohin ang ninuno sa isang maliit na bagay? May tumayo para subukang ayusin ang mga bagay-bagay. Matigas na tumanggi si Shu Linggang na umatras. Pinilit mo ang kamay ko. Bamantong hininga ang taong iyon at umiling. Wala kang magiging kaibigan kung kumilos ka ng ganito. Kaibigan. Malamig na tumikim si Shu Linggang at iniwas ang tingin sa mga tao. Kung ang tingin mo sa Old Master na ito ay isang kaibigan, hindi mo sana sinubukang ipakasal ang mga walang kakayahan mong basura sa disipulo ng Old Master na ito. Hindi ba kayo ang hindi nagbigay ng anumang mukha sa matandang guro na ito? Binasag niya ang kamao niya sa sand table habang nagsasalita. Nagkaroon ng malakas na kalabog, tapos nagkapira-piraso ang sand table. Lumabas ka, ang buhay nila ay nasa kamay ng tadhana. Hindi alintana kung sinong mga alagad ang mamatay sa loob, kailangan mo lang tanggapin ang mga pagkalugi. Ang Dao Theory Assembly ay para sa Old Master na ito na pumili ng asawa para sa kanyang disipulo, hindi para sa iyong mga walang kakayahan na mga disipulo na maglaro ng bahay-bahayan. Nagtungo sina Su Yingzu at Ching Kui sa kailaliman ng Yinyang Cave Heaven habang napakamot ng ulo si Ching Kui at nagtanong. Ipapaalam ba talaga natin sa ancestor? Bobo ka ba? Inilibot ni Su Yingzu ang kanyang mga mata sa kanya. Hindi sinasadya ng Hanord Master ang mga salitang iyon. Talaga bang kinuha mo sila para sa katotohanan? Kung gayon, ano tayo? Ipinaliwanag niya. Hindi natin kailangang ipaalam sa ninuno, ngunit kailangan nating kaladkarin palabas ang mga disipulong natitira sa sekta upang magpakita ng palabas.
kung hindi, magiging napakahiyang para sa Horde Master pagkatapos ng lahat ng sinabi niya. Nagpakita ng pag-unawa si Chingkoy. Makalipas ang ilang sandali, maraming Yin Yang Cave Heaven Disciples ang lumipad at pinalibutan ang Prison Star. Naramdaman ng mga elder na nanginginig ang kanilang mga kalamnan sa mukha sa nakita, ngunit walang sumigaw na pumasok sa Prison Star upang suriin muli ang sitwasyon. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ang isa sa mga kataas-taasang elder ng Yin Yang Cave Heaven ay nanunood mula sa mga anino, kaya natatakot silang magdulot ng malaking gulo kung pipilitin nilang pumasok sa Prison Star. Sa loob ng Prison Star, dahan-daang nililinis ni Yang Kai ang Heaven Opening Pills sa kanyang bagong pinagtataguan habang nagpapagaling pa si Wei Gu mula sa kanyang mga pinsala. Ang Dao Theory Assembly ay mayroon na lamang 3 o 4 na buwan na natitira bago ito matapos, at si Yang Kai ay nakaipon ng higit sa sapat na mga tagumpay sa ngayon, kaya hindi na siya sabik na kumilos. Bukod dito, hindi siya masyadong nag-aalala na baka may makalampas sa kanyang mga nagawa. Sa pagtatatag ng Prison League, lahat ng mga kriminal sa Prison Star ay nagsisiksikan na ngayon upang manatiling mainit. Ang iba ay mahihirapang pumatay ng maraming kriminal kahit na gusto nila. Masasabing napakalamang na hindi malalampasan ng sino man ang kanyang mga nagawa. Lumipas ang mga araw ng ganoon lang, at anuman ang sitwasyon sa labas, ang lugar kung saan nagtatago si Yang Kai at ang dalawang iba pa ay napakapayapa. Sa araw na ito, biglang may naramdaman si Yang Kai at biglang binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ang kanyang figure ay agad na nawala sa lugar, 300 kilometro ang layo, muling nagpakita si Yang Kai sa gitna ng kalangitan kung saan ang daloy ng liwanag ay dumiretso sa kanya. Tila nagulat ang daloy ng liwanag nang may biglang hamarang sa kanilang dinadaanan. Kasunod nito, ang kahoy na espada sa kamay ng kabilang partido ay bahagyang sumayaw upang bumuo ng isang misteryosong pattern sa hangin bago nilaslas siya. Ang pattern ay naglalaman ng kakaibang enerhiya na kasing banayad ng hangin, pinaniniwalaan ang nakakagulat na mapanirang puwersang taglay nito. Bahagyang naiwasan ni Yang Kai ang pag-atake at sumigaw. Tulad ng inaasahan, si senior brother ning ito. Sa isang sandali, naisip ko na mali ang aking naramdaman. Ang daloy ng ilaw na nag-charge patungo kay Yang Kai ay huminto saglit bago ang liwanag ay nawala upang makita ang isang figure. Ito ay si Ning Daoran ng malaya at walang harang na paraiso. Junior Brother Yang. Si Ning Daoran ay mukhang nagtataka. Inikat niya ang kahoy na espada sa kanyang kamay para hawakan ang kanyang espada sa likod niya bago siya huminga ng malalim bilang relief. Akala ko naabutan ako ng mga tao mula sa Prison League. Nasugatan ka ba, Senior Brother Ning? Sinulyapan ni Yang Kai ang dibdib ni Ning Daoran kung saan may patak ng dugo na basa pa. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Ning Daoran. Junior Brother Yang, kailangan na nating umalis. May mga humahabol sa akin. Halika. Sumugod si Yang Kai para sunggaban si Ning Daoran. Manipulating space principles, bumalik siya sa kanyang pinagtataguan na may kisap mata ng kanyang figure. Kasabay nito, ang kanyang divine sense ay lumundag upang ihiwalay ang mga aura sa loob. Ilang sandali pa, ang tunog ng mga taong lumilipad sa himpapawid ay dumaan sa kanilang mga ulo at nawala sa di kalayuan. Sa loob ng pinagtataguan, nakahinga ng maluwag si Ning Daoran at sumulyap ng may kainahinala kay Wei Gu, na nakaupo sa malapit. Ito si Grey Bones Heavenly Monarch. Ang Heavenly Monarch ay nagsisi sa kanyang mga pagkakamali at nagbukas ng bagong dahon. Malaki ang naitulong niya sa akin sa panahong ito. Tumanggo si Ning Daoran. Bawat tao ay may kanya-kanyang pagkakamali, ngunit ang kakayahang magsisi sa mga pagkakamali ng isa ay kahanga-hanga. Binabati ka ni Ning Daoran ng Free and Unfettered Paradise, Senior Brother Wei Gu. Binalika ni Wei Gu ang pagbati. Masyado kang magalang, Junior Brother Ning. Lumapit din si Lu Jing para magpakilala. Maaaring siya ang Young League Master ng Gathering Yuan Union, ngunit may malaking agwat sa pagitan ng kanyang katayuan at katayuan ng isang tulad ni Ning Daoran, kaya naman, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makilala. Sino ang makapagsasabi kung ang koneksyon na ito ay maaaring magamit sa hinaharap? Senior Brother Ning, sino ang nanakit sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Yang Kai. Mapait na tumawa si Ning Daoran. Narinig mo na ba ang Prison League? Sina Yang Kai at Wei Gu ay nagpalitan ng masamang tingin sa isa't isa dahil ang Prison League ay hindi mas pamilyar sa kanila. Ipinaliwanag ni Ning Daoran. May isang lalaking kilala bilang Yellow Spring Heavenly Monarch sa Prison Star, na nagtatag ng Prison League at nag-recruit ng lahat ng nakaligtas na mga kriminal sa ilalim ng kanyang banner. Siya ay kasalukuyang may 7th 6th grade Heaven Opening Realm Master sa ilalim ng kanyang utos, na nagbibigay sa kanya ng isang kalamangan sa mga numero.
Kasalukuyan silang aktibong inaalis ang mga cultivator na nakikilahok sa Dao Theory Assembly. Hindi ko sinasadyang nalantad ang aking kinaroroonan, kaya,